Topic natin today, Mary Grace Piatos, PSA, Marcoleta, Makabayan Black, at Isko Moreno. Baba, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko. Kita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po. Yeah. Oh, yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Iwang screen nyo, yan yung dating Divisoria, panahon ni Erap, dating Pangulong John. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Narito na ulit ang Joe Malone TV para sa paghatid ng sariwang balita sa inyo. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang araw po sa inyo, syempre. Nagbabalik po ulit ang Joe Malone TV ninyo para sa namang mga tunay na balita, syempre, at mga pangyayari issue dito sa Pilipinas. Syempre, i-shoutout po na natin yung mga major sponsors natin dyan sa ibabaw. At pati na rin yung mga manonood natin sa abroad o international man tayo, kung saan lupalop man kayo naroroon, nanonood. Attendance check tayo sa baba, sa comment down below. Please comment down kung saan ka galing, watching from Saudi, Qatar, Singapore, Abu Dhabi. At dami kong nakikita. In that way, malalaman natin kung saan umaabot yung ating video, yung ating vlog, di ba? Using ko lang yan. Shoutout sa inyo dyan, mabuhay kayo. Lahat ng mga Iskonians natin abroad, pati na rin yung mga DDS supporters natin abroad dyan, syempre. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok nyo dito sa Joe Malone TV natin. At kung bago ka lang dito sa channel ko, paki-consider yung subscribe button. Pag-isipan nyo. Pero kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo. Tapos i-like, share nyo. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. At kung meron kayong mga gustong i-share na blessing dyan, nandiyan dyan naman yung Gcash number natin. Ang ganda ng segue. Hindi, pang ano natin yan. Pang tarya natin. Pang area natin pagka may mga rally. Siyempre, pupunta tayo sa field. Hindi lang tayo rito sa ating studio naka-base, no? One-man team tayo. So ako yung nag-aatid ng mga sariwang balita sa inyo. At the same time, ako din yung nasa field. Makikita nyo rin ako nasa kakalsadahan. So usually, dalawa yung kino-content natin, Maynila and national, local, national. Next year, malapit na ang campaign period at malapit na rin ang election period. At asahan nyo na mas marami tayong nasa field kasi syempre kanya-kanya ng ano yan kanya-kanya ng taryaan niya ng mga ng mga kandidato, di ba? O ito ang topic natin today, Mary Grace Piatos, PSA, Marcoleta, Makabayan Black, at Isko Moreno sa Maynila. Okay ba 'yon? Okay ba ang topic natin for today, December 9? Malamang hapon nyo ito mapapanood. Mahapon nyo ito mapapanood. Okay, like and share subscribe na din at i-click nyo na yung notification bell. Ano pa yan sa inyo. Supportan nyo yan sa akin, di ba? Para naman ganahan tayo at alam mo yun. Okay, panoorin natin to. Ito galing sa Net25. Kung di ako nagkamali, parang December 6 ata ito. So, bago-bago pa to. So, late lang tayo kasi isan na, syempre, hirap maghanap. So, ang topic natin for today, yung mga discussion natin, yun nga, si Marcoleta, Mary Grace Piatos, PSA, Makabayan Black, saka Isko Moreno, Divisoria, Maynila. Alright, panoorin na natin ito. Huwag natin patagalin pa, mga kababayan, na ihina at binabalisaw-saw ng mga kalaban natin dyan. Shoutout sa lahat ng mga DDS supporters natin. Mabuhay kayo. At pati na rin sa mga Iskonian sa supporter natin. Alright? Pero mas nakakatakot, nakapangamba yung pagsabog na ibabalita ni Jen. Yan. Oo. May mantakin Ayaw mo. kumalma, no? Hindi, ito pa Ano ba May yan? mantakin mo kinasangkapan para pala ko ng mga dalubhasa, mananaliksik sa Philippine Statistical Authority, PSA. PSA. Tuklasin. Yan. Kilalanin. Sino? Si Mary Grace Piatos. Yun ang sinasabi natin na Mary Grace Piatos sa PSA. Kasi usually, di ba, PSA, pagka mga dating NSO, dating kuha ng mga birth certificate natin. So, nasa kanila yung data ng mga pangalan at mga nakatira. Mga pangalan ng mga tao sa Pilipinas. Ayun. Bakit tayo napunta na naman sa usapin natin? May mantakin mo kung sabi ko Marcoleta. sa inyo, sineryoso ng gusto ito ng mga taong matataba ang isip na para bagang ang
buong, Ano ba? opo, yung matataba ang isip na talagang Parang isip- punong-puno ng kaalaman, Kong. Parang isip talangka. Yeah. Result ito, negative record, PSA. O talaga, kita niyo, sabi ko sa inyo, mga mananaliksik ng PSA. So, naglabas ng certification. ng Certification Yan. ng Philippine Statistics Authority. Na? O, kumuha pa sila ng mga eksperto, chinuring mabuti, para tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Yan, PSA. yan. Ba ang taong ito? At batay daw po sa impormasyon, based on information provided, yielded the following results. Name of subject, Mary Grace Piatos. Document COLB, negative record of birth certificate, birth in the PSA CRS database. Wala. Negative record, marriage. Wala rin daw pong marriage certificate. In short, wala. Negative din ang death certificate. Talagang ibig sabihin, sabi ko sa inyo, Kong, ay talagang pinatunayang hindi po Tao. anong tawag doon? Hindi po Registered. malaman kung saan naroon itong si Mary Grace Piatos. Ang taong fictitious name. Fictitious name. Pero inabala po ang mga ahensya ng ating pamahalaan. At isa pa po dyan, Kong, ito po hinihintay ang inyong opinion ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. Yan. BP Inday Sara. Hindi, huwag muna yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran Yan, yan, yan. Akala ko hindi kayo Ano po yung epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, Oo. ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tinignan nila, ito ba yung sino? Totoong tao ba ito? Eh, yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Oo. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority Opo. Certification? ng certification Oo. para sa ganun ay saliksikin Oo. yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron pang isa eh. Opo. Opo, yung ano, Benjamin, ano ba yun? ano yan, yung isa, yung... Tama, yung may Benjamin Oh, nga. May Benjamin eh, di ba? Dalawa po yan, Mary Grace Iba Piatos. yun, iba yun. Oh. Ano pa kano isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun Sino, po. anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Statistics Authority Authority. para Kunin, hanapin. tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Sino, anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Yeah. para alamin daw po sa PSA ko nga, para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. So, ngayon, ito namang PSA. PSA, Opo. anong ginawa? Kumuha. Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko sa inyo, kung talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pa maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan na sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito po si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo dyan eh. Nung Opo. nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dyan. Yan kanya pinag-uusapan ninyo. Ano yung sabi niya? Waste of Hindi time. man importante yan eh. At Waste of time. Ano sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Oo. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute Yes. ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm na tipat. Oh, di ba? Tama po kayo. Oh. Alam po ninyo, yung kahulugan po noon, yan po ay mga, kung tawagin po nila, yung Metaphor. mga metaphor. Ah. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa. Di ba? Opo, opo. So, metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Exactly. Tama. Yun na nga yun. So, Yun na lahat talaga po na yun. nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Yun naman po, kung ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan Opo. ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Hindi na good. Kapag ka ba ang isang Hindi na komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala?
Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon. Google ko. Hindi ko Kaya na- nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, ay nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Then, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Yes. Opo. Okay? Yan na. Ang paggamit niyan, confidential. Mhm. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Exactly. May term parang non-de-guerre or whatever, non-de-guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Yes. Kung ako mag-iimbento ako ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh, Gagawin mo Nelson Mandela. merong tunay na Nelson Nelson Mandela. Lubao. Oh, Nelson Baulo, ako na lang. Yeah. Kailangan kong itago eh. Oh, alam ba, Sonle Baulo. Oh, binaliktad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo. Alam mo, Confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Aha. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, Yeah. government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs, So, opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Nandiyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Matuto Kailangan kasi natin tayo, yun para matuto. maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Paulo. Sonel Baulo. So, nila pinaligtad. Alam naman nila, no, digir ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ako alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious ako sa tingin, obvious na obvious naman yan, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon areas. naman, Yes. ito naman Philippine Statistics Authority. Napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng ano pangalan ng committee dyan. House Committee on Good, Good Governance and Palitan ng Public. pangalan. Wag naman, baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Sinabi ko lang ng mga gusto mong pangalan. Kung ilalagay natin ko. Bahala kayo. Kasi ako, sabi ko lang baka ako gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Oo. Isipin mo, asset itong mga ito. Oho. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Oho. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po. Yeah. Oh, yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ah. Yeah, Oh, ngayon sila yung sumasama diyan. Correct. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good Government and Oh. Public Accountability. Confidential pa naman eh. Ah. Sila nga hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyonan ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para Oh, malaman di ba? sa Kaya nga gusto nila, kaya nga nila inuusig ngayon. Yun. Parang ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat Yes. yun ang gusto nila. Tama. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Yan na. Makabayan po kami. Tsaka Oo. sabi nila. Oh. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo yung makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, makita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo yung makabayan, kami po hindi. Oho. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. No, ang Oo, mga- ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Yan. Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, di kayo kumikibo? Bakit Correct. po, nabaha na po tayo, napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Correct. Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa, ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yon. Oho. Kasi yung proteksyon ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan Galing. para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. Oho. Correct. O hindi ba, Opo. parang kabaligtaran na nangyari. Galing, di ba? Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa. Isipin mong napakasangkapan ka, Mr. Mapa, sa paghahanap ng wala. Mahirap yun ah. Opo. Hindi ko baka kasi nagpapakasakali sila kasi ang makakakita daw po kay Mary Grace Piatos Ay. ay may pabuya na 1 milyong piso po. Yun na nga yung aking pinoproblema dyan. Kaya kung pinalaki na ng pinalaki, alam nila ng nom de guerre ngayon. Isang alias, isang bagay, na isang pangalan na kinakailangang maitago mo. Oo. Yung binayaran mo ng impormasyon sapagkat tinulungan ka niya. Oho. Asset mo siya eh. Hindi mo ikukompromiso yung safety, yung kaligtasan ng asset mo. Ganun Galing lang ni kasimple. Marcoleta. Oo. Pa. Tapos mag-ano ka ng pabuya.
1 million daw po. Oh, hindi ba pinalaki yung isang bagay na wala? Oh, yun na nga po, Kong. Tempest tinatipat. Oho. Yung punto ng iba ko, ito nakikita ko to sa social media, hindi niya natin pwedeng maliitin yan sapagkat daang milyon ang halaga, 125 million, tapos sa kabuuan niya, 612 million. Hindi ba napakalaking halagaan niya yan na para bagang ipinagkait sa tao O yung bayan? pinagsama-samang 350 na hindi mo tinawag, ilang bilyon yun? Ah, yun. Alam ba nila kung ilang bilyon? Halimbawa, opisina ng presidente. Yes. 4 na bilyon ang opisina ng presidente. May confidential fund din yan. O bakit hindi sinama yung... Mm. Para lang sana makita natin, nasaan yung halimbawa, di naman natin sinasabi na may pagkukulang sa lahat ng iba pang... Oo. Para lang makita natin, matest natin, kung yung mekanismo, yung paggasta, kung may communality halimbawa, para mapagpasyahan, ewan ko nga paano silang gagawa naman. Confidential nga eh. Kaya talaga, Kaya kailangan mga clearance siya. Bakit tinarget mo ay isang opisina lang? Yun ang Ba't hindi mo sinasabi sinama yung ibang ko. opisina? Yun na nga yung sinasabi. Ang galing ni Marcoleta talaga, no? Yung confidential ban, kung talagang gusto mong malaman, dapat lahat ng ahensya. Oho. Halimbawa, yung opisina ng Pangulo halimbawa, Exactly. Oho. ba't hindi natin tinawag? Meron din naman confidential fund. Oo, di ba? oo. At palagay ko, baka Correct. meron ding audit observation memo. Correct. Baka ipatawag din sa executive Bakit? secretary. oh. Saka hindi lang naman mali yung hinahanap, pero yung best practices, di ba? Oo. Para maisama dun Para sa... kasi nga kung halimbawa, hindi ka kukuha ng maraming sample, Tama. paano ka makakagawa ng batas kahit na pinipilit mo lang na gumawa ng batas? Isa lang ang pinagbabasihan mo. Samantalang ang pinanggalingan ng confidential fund, 350 nga ang nabigyan at na-issuehan ng audit observation memo. Correct. Bakit hindi nila ipaliwanag yon? Pag Malamang- pinaliwanag nila kasi, lalabas. Paano po namumuliti ka po kami? Ay, kasi yun ako makikisagot dyan, Kong, ay kasi yung tanggapan ng Pangulo, hindi natatakbo sa 2028 yan eh. Yun yung tanggapan ng pangalawang Pangulo, tatakbo sa 2028 yun. O, hindi namumuliti ka nga. Di ba? Yun na nga So, po. ipaliwanag na yun. Paano mo ngayon kukompromiso ngayon? Yung sinasabi mong integridad Oho. ng ginagawa natin bilang isang komite. Opo. Kinakailangan, kaya mo ginawa yon. Nagpapakadalubhasa ka para makagawa ka ng isang batas. Correct. Nililinya mo pala yung impeachment, hindi ka na magagawa ng batas Yun lang. Oo, tama. Yun na. Bago tayo po dumako sa ating pangalawang balita for today, at least malinaw, no? Si Marcoleta lang pala talaga makakapagpalinaw ng explanation about do sa confidential funds, about do sa Mary Grace Piatos. Ayun na nga, na talagang hindi naman existing yung Mary Grace Piatos. Ang nagtataka lang ako, talagang pilit nilang ginagawa ng issue itong si Mary Grace, pinipilit nila na tao. In fact, sabi nga rito na hahanapin pa yung magulang kasi hindi nila makita yung Mary Grace Piatos eh. So hahanapin nila yung magulang. Yung Piatos na pangalan na lang, hindi pa kayo nagtaka? O talagang minsan may ganon. Na alam mo yun na okay lang kahit magmukha tayong tanga, at least issue pa din naman yan. Di ba? Ang galing eh. Ang galing ni Kong Marcoleta. At least natuto tayo na paliwanag sa atin kung bakit, kung ano yung confidential funds at kung saan, kung para saan at kung bakit hindi kailangan pulat-latin kasi nga confidential nga eh. At kung bakit yung pangalawang pangulo lang, si BP Sara lang ang inuusig tungkol parang isolated case eh, 'di ba? Parang isolated case na pero parang ganoon na nga eh. Na bakit sa kanya lang yung inuusig na confidential. Talagang gusto nyo na malaman lahat. Dapat fair and just, 'di ba? Dapat lahat, 'di ba? O dahil yun nga gaya na sinasabi na yung pangulo ngayon, syempre hindi naman siya makakatakbo na next sa susunod na presidential election. Pero yung vice, yan ang siguradong tatakbo sa ganun eh, 'di ba? Ganun naman talaga. Kung sino yung vice, sa malamang sa alamang, siya yung tatakbo sa susunod na presidente. Kasi siya na yung next eh, 'di ba? Yung presidente naman hindi naman na makakatakbo yan, 'di ba? Hindi kaya dahil baka ayaw niyong paupuin si BP Sara. Kasi masyadong malakas. Diba? Tapos tatambalan pa ng Duterte Roa. Ay, Diyos ko. Sobrang lakas na lalo ng Duterte sa 2028. By the way, tatakbo si Rodrigo Roa Duterte sa pagkasenador this coming 2025 election. Pag nagkataon, sabi ni Attorney Panelo na baka pwede o kinukumbinsi niya na mag-resign para pagdating sa 2028. Kung halimbawang manalo si Rodrigo Roa Duterte sa 2025 senatorial election, pwede siya mag-resign sa 2028 at tumakbong vice-presidente ng kanyang anak na si Sara Inday Duterte. Boom!
panis. Wala na. Endgame na, ika nga ni ano. Ang galing nga ni Atty. Panelo din eh. Endgame na daw eh, di ba? O kaya, di ba, kung halimbawang makukonvict nga si Sara Duterte, may impeach, siyempre hindi na siya pwedeng tumakbo, eh, ang isasalang nila, si Robin Padilla. Di ba? Pwede rin naman ano eh. Robin Padilla, tapos ang vice si Isko Moreno. Di ba? O, pwede rin. O kaya, kung hindi may impeach si Sara Duterte, siya ang tatakbong presidente, tapos ayaw ni Roa Duterte na maging vice, pwede rin naman si Isko Moreno. O, di ba? Okay, ito na tayo. Dako na tayo sa pangalawang ating report for today. At ito naman yung Divisoria na nakikita nyo sa screen. Yung nasa kaliwang screen nyo, yan yung dating Divisoria, panahon ni ERAP, dating Pangulong Joseph Estrada, at dati ring naging mayor ng Maynila. Paano ko nasabi? Tingnan nyo yung mga tent, kulay orange. So, yan yung time na yan ang kulay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Yan. So, yan. Maraming vendor, maraming tent. O, nagkaroon ng clearing operation. Nanalo si Isko Moreno 2019. Nagkaroon ng clearing operation. Nilinis ang Divisoria. Bakit? Kasi mabuhay lane ang Divisoria. National Road. Yung iba dyan. Kaya yan yung nasa kanan nyo. Yan yung Divisoria during his term ni Isko Moreno. Yan. O, malinis. Walang mga vendor, walang mga tent. Oh, eto pa, ang example niyan. Oh, eto, Divisoria din to. Oh, kulay kahel, yung mga tent na nasa kaliwat kanan nyo. May mga vendor na sa tent, may mga vendor pa sa tabi-tabi. Siyempre, hindi lang naman vendor na nagpapatraffic at nagpaparami ng tao. Siyempre, sama mo na dyan yung mga namimili. Oh, yung mga consumer, mga buyer. Oh, yung ganyang kadami. So, ang tendency, nakakompromise yung kalsada. Ito pa isa. Oh, kahel pa rin yung tent niya na. Kaya ako nasabi nga, panahon ni Joseph Estrada to. O, yan. O, yun yung Divisoria. O, dagupan to eh. O, ito naman during his term ni Isko Moreno. So, malinis, wala yung mga vendor, wala yung mga tent. Ayan, no? Kitang-kita mo. Di ba ang luwag? O, sa panahon ni Isko Moreno yan, ha? Di ba? O, ang linis. Ito yung sa 168, Soler. Kung familiar kayo dyan. O, ito yung Dagupan, Divisoria. Ito yung green na mall, yan yung Dragon 8 Mall. Tandaan nyo yung view na yan, ha? Tandaan nyo yung view na yan. Kasi meron tayong view nito ngayon. Ito na ata yan. O, yan na yun. Ayan yung green na building, nasa kanan nyo. Yan yung Dragon 8 Mall. Tapos tingnan nyo kung gaano ka-traffic. O, nagiging bottleneck na kung tawagin. May vendor na din doon sa Center Island. Diba? Ibalik natin na onte. Mapabalik ba to? Yan. Yan. Oh. Diba? Oh. Malinis. Panahon ni Isko Moreno. Malinis. Oh. Ito yung ngayon. December lang to. Oh. Traffic. Traffic na. May mga vendor pa dun sa gitna. Ayun, may mga tent. Ito na to. December 2024 na to. Ayan, oh. Blue na yung tent. Dragon 8 Mall. Yan. Oh, traffic. Diba? Ayan, no? Congested na, oh. Naipon na yung mga jeep. Ayan, oh. Ayan yung mga tent. Kulay blue. Dalawa pa yan. Bangketa sa kakalsada na ata yun. Oh, grabe, oh. Diba? Oh, yung sinasabi ata nila dito, night market, eh. Pero ito, hapon, eh. Hindi night eh. Di ba? Ayan na nangyayari ngayon sa Maynila. Bukod sa national na binabalita natin, ito naman din yung sa lokal naman. Ito yung sa Soler. Yung kanina, di ba? Yan yung Soler ngayon. December 2024. Punong-puno na po. Ang resulta niyan, syempre, congested, traffic, maraming tao, maraming mamimili, of course, syempre. Kasi nga, mura talaga sa Divisoria. Kilala na natin ang Divisoria na talagang puntahan ng mga mamimili, lalo na ngayon December, na mga humahabol o yung mga nagpe-prepare para sa mga pangregalo nila. Divisoria ang pinupuntahan nila. Kaya talagang dumarami at marami talaga yung mga bangketa na mayroong mga vendors. Yan. Blue tent, malinaw. Sa kabilang side ng Recto. Parte lang ng Dagupan to. Ayun, no? May mga vendors sa
Ito naman sigurado to, may mga business permit to. Siyempre, hindi naman nila ilalatag yan kung walang mga business permit, di ba? Kompleto ng papeles to. So, ang akin lang, ito, dagupan, no? Ang akin lang, depende talaga sa leader, no? Depende talaga sa leader, yung pamumuno talaga, di ba? Hindi ko naman sinasabing bawal to o walang papeles to. May mga papel to, for sure. Kasi unang-una, yan ang unang nilang aasikasuhin. Di ba? Para makapaglatag sila. Pero ang akin, depende talaga sa sa leader, depende sa mayor. Depende sa pangulo, depende sa mayor, depende sa leader. Kung gaano niya i-implement, pwede niyang i-allow yung ganyan, pwedeng hindi, pwede niyang panatilihing malinis, pwedeng panatilihin niya maraming vendors. Depende sa leaders. Siyempre lahat yan, madali namang asikasuhin yung papel niyan eh. Di ba? Madali nang asikasuhin yung papel yan. Hindi natin sinasabi mga walang papeles to o bawal talaga to. May papeles eh. Kung talagang bawal siya, bakit nakakuha ng mga business permit, yung mga papel? Ang akin lang dito, ang take lang natin dito para doon sa mga hindi nakakaalam. Ako kasi, sinusuportahan ko si Isko Moreno kasi from 2019, unang nanalo si Yorme Isko Moreno sa pagiging mayor, vlogger na ako ng Maynila. Yan, vlogger na ako. So, nasaksiyan ko, literally. Nasaksiyan ko kung ano yung drastic change ng Divisoria. I know, naipapanood nyo rin yan, yung mga viewers natin sa mga international Iskonian man o DDS man kayo. Regardless kung sino yung manok na sinusuportahan nyo. I'm sure nakita nyo yung drastic change ng Divisoria before Yorme Isko Moreno and upon Yorme Isko Moreno's term. Totoo, di ba? Nakita nyo, napapanood nyo sa YouTube. Isa ako sa mga vlogger na yan na kung paano talaga na bago. Pero, ngayon, nakakalungkot lang na kasi yung mga dating malinis na dating maluwag, unti-unti nang sumisikip. No? Hindi ko sinasabing bawal. Hindi ko sinasabing walang papeles yan. I'm sure, syempre may mga papeles yan, may mga business permit yan. Totoo yan. Syempre, maasikaso nila yan. Walang problema. Walang imposible sa mga ganyan. Depende sa leader no? Ang akin lang, para sa akin, personal opinion ko, masikip. Masikip, maraming vendors. Siyempre, pag maraming vendors, maraming masikip, maraming namimili outside Maynila, siyempre, hindi mo na masasabi, siyempre, nandiyan na yung mga mandurukot, snatcher, yung mga mapagsamantala. Kasi maraming tao di ba? Yan ang common sense di ba? Ikaw ba, snatcher ka, magnanakaw ka, pupunta ka sa walang tao. Siyempre, pupunta ka doon sa maraming tao. Di ba? Kasi ano yun Kumbaga, dito ako kasi marami ang choices, maraming pagpipilian na pwedeng ma-snatch. Di ba? Kita mo naman, siyempre, maliban na lang kung maraming police visibility. Dito sa Dagupan, in fairness naman, may nakita ako, pero nagta-traffic. Pero siyempre, dyan, sa ibang lugar, sa ibang sulok, sa ibang kalye, alam mo naman ng magnanakaw, hindi naman magnanakaw yan kung saan mayroong pulis diba? Siyempre magnanakaw yan kung saan walang kapulisan na nakatayo o mga nag-aabang, diba? Ako talaga, kung ako tatanungin nyo, talagang ang gusto ko rito sa Maynila, siyempre si Yorme Isko Moreno. Diba? Kasi talagang nakita ko yung changes sa Divisoria itself Kasi, lagi ko sinasabi to kung aaprobahan mo lahat ng mga businessmen, lahat ng mga nagne-negosyo na makapagtinda sa Divisoria, puno yan. Gaya ng mga previous na video kay Era, puno yan. Yung mga yun yung mga gustong kumita araw-araw. Walang problema. Kung gusto nyong kumita araw-araw, para mabuhay yung pamilya nyo. Pero, hindi lahat mapagbibigyan na makapagtinda sa Divisoria kasi mapupuno yan. Mapupuno yung bangketa, mapupuno yung kalsada, wala nang dadaanan yung mga jeep, wala nang masikip na, wala nang dadaan tao. Yung crime rates tataas kasi gustong-gusto ng mga snatcher yan, ng mga magnanakaw, ng mga mandurugot yan, yung maraming tao, yung mga siksikan. Common sense yun. Common sense yun. Diba? Common knowledge yun. Ang tendency, gano'n na mangyayari. Mako-compromise. May mako-compromise Lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra, pangit na. May mapagbibigyan, pero iilan lang. Pero hindi lahat. Kasi mapupuno yung Divisoria. Lagi ko sinasabi to. Di ba? Eto pinakita ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari sa lokal, sa Maynila in particular. Maliban doon sa current issue, yung mga issue ng bayan natin, tulad ng pag-impeach kay Sara, yung paliwanag ni Kong Marcoleta about sa confidential fund. Ngayon, gusto kong marinig naman,
yung komento nyo. Paki-comment dyan sa baba kung saan kayo nanggaling attendance check, kung saan kayo nanonood, kung saan nyo napapanood tong video na to. Nang sa ganun, malaman natin kung saan umaabot itong vlog natin. And at the same time, gusto kong marinig, makita, mabasa. Minsan nag-heart ako. May panahon ako para magbasa ng comment nyo. Minsan may panahon din ako para sumagot. Kung ano yung take nyo dito sa confidential fan na sinasabi ni Kong Marcoleta, pati na rin dyan kay Mary Grace Piatos, at pati na rin dito sa Maynila, di ba? Gusto ko ganito ayokong focus tayo sa, as much as I wanted na mag-focus tayo sa lahat, sa local, sa national, para gusto ko makita nyo rin. At gusto ko may mapanood din kayo sa videos no, hindi lang puro reaction video, and at the same time, pupunta din tayo sa field para masaksihan natin kung ano yung mga issues, yung mga current issues doon na pwede natin talakayin dito at pwede kong maipakita sa inyo. Ganon ang channel na to. Kaya kung gusto mo yung ganon channel na to na merong reaction vlog at merong issues ng bayan, mga balitang kalye, clearing operation, you are in a right channel or track dito sa Joe Malone TV. And at the same time, syempre gusto ko kahit papano na in a way, fair and just din yung pagpapahayag natin ng balita. Ayoko yung, although sinusuportahan akong politician, maaring magkaiba tayo ng sinusuportahan ng manok na sinusuportahan. Pero as much as I wanted na kahit papano, kahit na may sinusuportahan ako, doon pa rin tayo sa tama. Doon pa rin tayo sa wasto. Kasi ang boss ko dito kayo Diba? Wala namang pinapasahod sa akin si Sarah. Wala namang pinapasahod sa akin si Isko. Ang nagpapasahod sa akin, kayong manonood. Kaya kayo ang boss ko, pati na rin si YouTube, syempre. So as much as I wanted, gusto ko fair and just lang tayo rito. Maraming salamat. Gusto ko marinig yung komento nyo. Paki-comment down below. Kung bago ka rito sa channel ko, please do consider subscribing to my channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. Like and share mo na dyan. I'm sure hindi naman mahirap gawin yon. Kaya please, do so. Tapos, wag na rin kayo mag-skip ng ads. Maraming salamat. Kung meron kayong mga blessing na gustong i-share, nandiyan naman nating Gcash. Maraming salamat po. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.